Mom, listen to me first. Putol ni Patrick sa galit na ina. Paano kasi nagwawala ni ito? She is lesbian, mom. May girlfriend siya bago kami naging magjowa. Ang plano ay magpe-pretend lang dapat kami na may relasyon para sa papa ni Jesusa. Dahil pinipilit na siya na magkanobyo dahil gusto na nito na magkaapo. Pero hindi na natuloy ang pagpe-pretend namin dahil na in love na kami sa isa't isa. Pero nahuli ko siyang kinakausap pa rin ng dati niyang girlfriend. May communication pa rin sila. I got jealous. That is why I ran away. Malungkot na kwento ni Patrick sa ina. Kawawa ka naman pala anak. Kaya pala pumunta ka agad-agad dito. Kaya pala tahimik ka minsan. May problema ka pala? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? I'm your mom. Dapat natulungan na kita sa umpisa pa lang. Mom, no need. It's my problem. Ayaw ko na mag-isip ka pa. No, ang problema mo ay problema ko din. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko anak. Nakikinig lang sina Ami sa pag-uusap ng mag-ina. Mabuti na rin yon at nakapag-usap ang mga to ng masinsinan. So, why are you friends here? Are you really here for vacation? Or may iba pa kayong pakay? Tanong ni Tita Sonia sa kanila. Tita, to be honest, nandito po kami para sunduin si Patrick pauwi ng Pilipinas. Dahil nasa panganib pong buhay niya. What? What do you mean, iho? Natataranta na naman ito. Kasi po, pinapahanap na din si Patrick ng papa ng girlfriend niyang si Jesusa. Delikadong tao po kasi yung papa ni Jesusa. Kaya inunahan na namin na mahanap si Patrick. I'm a private investigator po, tita. Pakilala niya sa mommy nito. Thank you for your help, iho. I appreciate your concern to my son. Napag-utusan lang po ko, tita. Ang boss ko talaga at ang mga kaibigan ni Patrick ang nagpapahanap sa kanya. At siguraduhin na ligtas ko siyang maiuwi sa Pilipinas. I want to meet your friends, iho. Sasama ako sa Pilipinas. Sambit nito sa anak na si Patrick. Mom, no need. Dito ka na lang sa Australia? No, sasama ako. Matagal na kitang hindi naalagaan dahil lagi tayong magkalayo. Ngayon na may problema ka, ay hindi ako makakapayag na hindi kita matulungan. Pero nandun naman ang mga kaibigan ko, Mom. They will help me all the way. Paliwanag ni Patrick sa ina. But I am your mother too. Nandito ako. Hindi ba dapat akong unang kakampi mo? Naluluhang sambit ng mommy ni Pat. I know you're independent dahil wala kami ng daddy mo sa tabi mo. Habang lumalaki ka, ang laki ng pagkukulang namin sa'yo. Nagkahiwalay man kami ng daddy mo, hindi naman nagkulang ang pagmamahal namin sa'yo. Kahit na sa ganitong paraan man lang, ay maiparamdam ko sa'yo na may kakampi ka. Nandito kami ng daddy mo. Let me help you anak, ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Umiiyak na wika ng mommy nito. Okay mom, just don't cry. We will leave tomorrow, okay? Okay lang ba sa'yo na umuwi ng Pilipinas? Of course, ako lang naman ang mag-isa dito. Next month pang uwi ng Tito Francis mo. Isang sundalong stepdad ni Patrick kaya kung saan-saan to nadidestino. Okay, mag-empake ka na kung ganun. But I have to warn you, huwag mong awayan si Jesusa. Ako may kasalanan dahil akong lumayo. Paliwanag nito sa ina. Hindi ba sinabi mo na ginamit ka lang niya? Hindi naman ako makakapayag na saktan ka niya. Magtutuos kami anak. Ako ang bahala sa'yo. Matari na wika ng mommy ni Pat. Mom, saway ni Patrick sa ina pero tumalikod na ito sa kanila para mag-empake ng mga gamit na dadalhin sa Pilipinas. Guys, sorry about my mom. Sasama siya sa Philippines. Paliwanag nito sa kanila ni Ami. It's okay Pat, I feel your mom. Mas maganda nga na sasamahan ka niya. Wika niya. How si Susa? Nagkatinginan na muna sila ni Ami bago sagutin si Patrick. Nasabihan niya na ito kanina na huwag sabihin kay Patrick na buntis si Susa. She's okay, simpleng sagot niya. Ayaw niya naman na magbigay pa ng maraming impormasyon tungkol sa dalaga. Ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo sa kwarto niyo. Maghahanda lang ako ng makakain natin. Wika ni Patrick. Hinatid sila nito sa kwarto na matutuluyan nila. Han, naawa ako kay Patrick at Jesusa. Sambit ni Ami na sila lang ang nasa kwarto. Iniwan na sila ni Patrick. That is why we're here to help them, Han. Kulang lang sila sa communication. We know they still love each other. Lalo na ngayon na magkakaanak na sila. Tumahimik na si Ami pero alam niyang si Patrick at Jesusa pa din ang iniisip nito. Han, let's not talk about them first. Di ba may pinangako ako sa'yo kanina? Nakangising sambit niya habang papalapit dito.
Akmang hawakan niya ito pero umiwas to sa kanya. No, I'm not in the mood. Naiisip ko si Patrick at si Susa. But I promise you, right? No, I told you, I'm not in the mood. Napailing na lang siya. Minsan, hindi niya din talaga maintindihan ang mga babae. Lumabas na lang sila ng kwarto para makipag-usap kay Patrick at sa mommy nito. Kinabukasan ay flight na nila pabalik ng Pilipinas. Sumama nga talaga ang mommy ni Patrick nang makarating na sila sa airport sa Pilipinas ay pinasundo sila ni Kevin. Sa bahay ni Kevin sila dumiretso. Nandun na rin si Lennon, Cindy, Angela at Almaro. Nalaman ng mga ito na pinuntahan nila si Patrick sa Australia dahil na din kay Juliana. Nainggit kasi ito sa kanila ni Amy dahil nag-Australia sila kaya sinabi na lang ni Kevin ang totoo kay Juliana na hindi talaga sila nagbakasyon kung hindi hinanap si Patrick. Si Juliana naman ay kinuwento kay Cindy. Si Cindy naman ay kinuwento kay Angie at Almaro. Napailing na lang siya. Kung nagkataon ni napasama pa ang buhay nila dahil sa mga tsismosong mga kaibigan nila. Mabuti na lang at nakarating naman sila ng Pilipinas ng matiwasay. Wala pa silang balita tungkol kay Tito Mike at sa pagpapahanap nito kay Patrick. Pat! Sigaw ni Cindy habang tumatakbong papalapit kay Patrick. Nakarating na sila ng bahay. Besh, how are you? Bakit ka naman nawala na parang bula? Sorry Besh, naguguluhan lang ako. Nang mahimasmasan ako, natakot na akong bumalik. Paliwanag ni Patrick habang yakap-yakap si Cindy. Lumapit na rin ang iba nilang kaibigan at niyakap si Patrick. Nice to see you again bro, wika ni Almaro sa kaibigan. Lumapit naman si Lennon at niyakap na rin si Patrick. I'm glad na nandito ka na ulit Pat, na-miss ka namin. Me too, sorry kung nag-alala kayo sa akin. Pinahanap niyo pa talaga ako. Kamusta nga pala si Susa? Baka hindi na ako matanggap ni Susa sa laki ng kasalanan ko sa kanya. Let's not talk about Susa muna. Magpahinga ka na muna. Pag-iba ng kwento ni Cindy. By the way, this is my mother Sonia. Pakilala ni Patrick sa mommy niya. Hello guys, at last ay nakilala ko na rin ang mga kaibigan ng anak ko. Sino sa inyong nobya ng aking uniko iho? Diretsahang tanong nito. Napaka-sopistikada ng mommy ni Patrick. Medyo may pagkasuplada ang dating nito kaya biglang natakot ang mga kaibigan nila. Nice to meet you, Tita Sonia. Wala po ditong nobya ni Patrick. Nasa ospital po. Sagot ni Cindy. Mukhang natakot to sa mami ni Patrick. At nabanggit agad nito na nasa ospital si Susa. Bakit siya nasa ospital, Besh? Agad na tanong ni Patrick. Napangiwi si Cindy sa kadaldalan niya. Nothing Besh. Pwede mo ba akong samahan sa kanya? Gusto kong makita si Susa. Sasama ako. Singit naman ng mommy ni Patrick sa usapan. Mom, huwag ka nang sumama. Ihatid na lang kita sa hotel. Dito ka muna't babalik din ako. No, gusto ko sumama para makilala ko si Susa. But mommy, my decision is final Patrick. Let's go. Sambit ng mommy niya sabay talikod sa kanila. Nagkatingin na lang silang magkakaibigan. Guys, sorry about my mom. Masyado lang siyang protective sa akin. We didn't know na mama's boy ka pala Pat, kantsaw ni Almaro. I have no choice. I'm an only child, katwiran niya. Patrick, let's go. Sabat ng mommy niya. Napabuntong hininga na lang siya. Besh, can you come with me? Natatakot akong harapin si Susa. Pakiusap niya sa kaibigan. Ang mabuti pa ay sasama na lang kaming lahat. Hindi namin dapat palagpasin ng mga ganitong kaganapan. Nakangising wika ni Almaro. Hindi niya alam pero parang may alam ang mga to na itinatago sa kanya. Okay, let's go. Sambit naman ni Lennon. 3 sasakyan silang nag-convoy. Sumama rin si Kevin at Juliana saka si Amy at Fred. Hindi pa man nakapagpahinga ang dalawa ay sumama pa rin ito sa kanila. Besh, I'm scared. Sambit niya kay Cindy. You have nothing to worry, Besh. You and Jesusa need to talk. Is Tito Mike here in the Philippines? I think wala na. I haven't seen him since na ospital si Jesusa. Salamat naman kung ganun, sambit niya. Ang mommy niya ay nasa passenger seat, tahimik lang ito. Malamang ay nakikinig lang sa kanila pero hindi ito nakikisali sa usapan nila. Maya-maya pa nakarating na sila ng ospital. Nakahawak lang si Cindy sa kanya. Nagpapasalamat siya at andyan lagi ang mga kaibigan niya sa tabi niya. Nasa harap na sila ng kwarto ni Jesusa. Dahan-dahan itong binuksan ni Almaro. Ayaw nilang makagawa ng ingay at baka kasi natutulog si Jesusa.
Naunang pumasok si Almaro at Angie. Hinanap agad ng mata niyang nobya. Nakahiga ito sa hospital bed. God, she missed her so much. Sambit niya sa sarili. Sa dami nilang pumasok ay hindi pa siya nito napapansin. Samantalang siya'y napako lang ang mata niya sa nobya. Lalong pumayat ang nobya pero sobrang ganda pa rin nito. Gusto niyang takbuhin papunta rito at yakapin pero hindi niya alam ang magiging reaksyon ni Jesusa. Baka kinamumuhian siya nito. Hello guys, bakit kayo napasugod? May reunion ba kayo dito sa room ko? Biro nito sa kanila na makitang nandun lahat ng kaibigan niya. Nasa likod lang siya. Hindi pa din siya nakikita nito. Jesusa, may surprise kami sa'yo. Wika ni Cindy na makalapit na ang dalaga. Hindi na niya hinintay ang pagsalita ni Jesusa dahil nakita na siya nito. Nagtamang kanilang mga mata. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa dalaga. Namasa ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya hanggang sa nagsipaglaglagan ng mga luha ni Jesusa. Mabilis siyang naglakad papunta sa dalaga. Shh! Don't cry, be. Sorry for running away from you. I hate you. I hate you. I hate you. Sambit ni Jesusa habang hinampas siya nito sa dibdib. Niyakap siya naman ito para pigilan ng nobya sa ginagawa. Sorry, be. I just got jealous. Patrick! Sigaw ng mommy niya. Nandun lang ito nakatingin sa kanila. Is she your girlfriend? Tanong nito. Yes, mom. Jesusa, this is my mommy Sonia. Pakilala niya. Tumigil naman ito sa kakaiyak. Nahiya marahil sa mommy niya. Jesusa, right? Yes po. Good morning po, tita. Bakit sinisisi mong lahat sa anak ko? Hindi mo ba alam kung bakit siya umalis nang walang paalam? Dahil nagselo siya because you keep on communicating to your ex? Natameme siya. Hindi niya akalain na parang abogadong nanay niya na ipinagtatanggol siya. Pinagalitan nito si Jesusa. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Nabaling naman ang atensyon nila sa pumasok sa kwarto. Dade ni Jesusa ang dumating. May kasama tong mga bodyguard. Namuti siya. Pati ang mga kaibigan niya ay natahimik din. Walang nagsalita. Who are you? Tanong ng mommy niya sa daddy ni Jesusa. I'm Jesusa's dad. And who are you? Balik tanong nito sa mommy niya. I'm Patrick's mom. Oh, nagpakita ka na pala, Patrick. Pasalamat ka sinama mong nanay mo kung hindi ba kung ano nang nagawa ko sa'yo. Pananakot ng papa ni Jesusa. Bakit? Anong gagawin mo sa anak ko? Napalakas ng boses ng mommy niya. Dad, stop it! Sigaw ni Jesusa sa kaguluhan. Pinagtatanggol lang kita, anak. Ayaw ko na agrabyado ka. Rason naman ni Mike. Anong tingin mo sa anak ko? Manloloko? Hindi aalis si Patrick nang walang dahilan. Stop it, mom. Utos niya naman sa ina. Nagkagulo ng daddy ni Jesusa at mommy niya. Walang gustong umawat sa dalawa. Kung ganito lang din naman, mabuti pang maghiwalay na lang kayong dalawa. Wika ni Tito Mike. Tito, sorry for what I've done, pero mahal ko po si Jesusa. Pakiusap niya sa papa ni Jesusa. Ayaw niya maghiwalay sila ni Jesusa. He's right, Patrick. Maghiwalay na lang kayong dalawa. Segunda naman ng mommy niya sa sinabi ni Tito Mike. I'm pregnant! Sigaw ni Jesusa. Nagulat siya pati ang mommy niya. Silang dalawa lang ang walang alam tungkol sa pinagbubuntis ni Jesusa. Bigla niyang hinawakan ng kamay ng nobya. Is it true, be? You're pregnant? Tumango lang ito bilang sagot sa kanya. Tumahimik na rin ang mommy niya. Ano, Patrick? Pananagutan mong anak ko? O ipapapatay na lang kita? Wika ni Tito Mike. Huwag mo namang ipapatay ang anak ko. Pananagutan niyang anak mo. Gusto ko din ang apo. Sabat naman ng mommy niya. Yun naman pala madali naman palang kausap. Yahoo! Sigaw ni Lennon. Nagsigawan silang lahat. So, okay ng lahat? Wala ng problema? Wika naman ni Almaro. I guess so. Unless hindi ako tatanggapin ni Jesusa ulit. Do you still love me, be? Tanong niya sa nobya. Nang mula si Jesusa sa tanong niya, nagtakip ito ng unan. Puro pangangantsaw na rin kasi ang natanggap ng mga to galing sa mga kaibigan nila. Tumango lang si Jesusa habang nakatakip ang mukha sa unan. Saka nagsigawan ng mga kaibigan nila. Yahoo! Hay, apo lang palang kailangan para magkabati-bati. Sigaw naman ni Lennon. Iha, pasensya ka na sa akin at natarayan kita ha. Alam mo naman ang mga nanay, handang ipaglaban ng anak. Ganon din naman ang papa mo. Kaya naintindihan ko siya kung nagalit siya kay Patrick. Ngayong kakaanak na kayo, sana'y patawarin mo ng anak ko.
Magiliw na wika ng mommy niya kay Jesusa. Okay lang po tita, sambit ni Jesusa sa mommy niya. Marahil ay nahihiya ito dahil hindi ito makatingin ng diretso sa mommy niya. Balae, pasensya ka na din sa mga ikinilos ko. Masyado ako nagpadala sa aking emosyon. Baling naman nito sa papa ni Jesusa. Pagpasensyahan mo na din ako balae. Alam mo namang nag-iisa kong anak yang si Jesusa. Kaya ganun na lang kung iningatan ko. Ang mabuti pa, iwan muna natin sila para makapag-usap sila. Sambit ng mama niya. Isa-isa nang lumabas ang mga kaibigan nila. Anak, kung ano man ang desisyon mo, nandito lang ang papa, okay? Wika ng papa ni Jesusa, saka lumabas na din. Umalis ng mga kaibigan nila. Silang dalawa na lang ang naiwan sa kwartong yon. Hindi makatingin si Jesusa sa kanya, nakatingin lang ito sa ibang direksyon na tila iniiwasan siya. Be, tawag pansin niya dito. Hindi siya nito pinapansin. Be, I'm sorry. I'm sorry that I ran away from you. I just got jealous. Can you forgive me? Nahiyang tanong niya. Hindi ka nagpakita ng mahigit 1 buwan, tapos gusto mo ganun-ganun lang? Patawarin kita kaagad, sambit ni Jesusa. May tampo sa boses nito pero hindi pa rin siya nito tinitingnan sa mata. What do you want me to do? I love you so much that I've got jealous na marinig kong nakikipag-usap ka pa rin doon sa ex mo. Tumawag lang ako sa kanya to let her know na I'm thankful na iniwan niya ako. Dahil kung hindi ay hindi ka dumating sa buhay ko. Naluluhang paliwanag ni Jesusa. Agad niya naman pinahiran ang mga luha ng nobya. Seryoso lamang itong nakatingin sa kanya. I realize that now, be. That's why I'm sorry. Can you please forgive me? Nagsusumamong tanong niya, biglang lumambot ang mukha nito as he held her face with his warm hands. Tumangulang si Jesusa bilang sagot. Hindi to nakatingin sa kanya. Lumaki naman ang ngiti sa labi niya dahil sa sagot ng nobya. Thank you, be. I love you so much. Kayo na magiging anak natin. Sambit niya sabay himas sa tiyan ng nobya. I love you so much, Pat. Sagot naman ni Jesusa sa kanya. Nagtamang kanilang mga mata. Nilapit niyang mukha sa nobya. Hinaplos ang pisngi bago halikan. Nung unay nagulat si Jesusa, hindi nito inasahan yun. Napapikit si Jesusa sa banayad na paghalik niya. Lalo niyang ginalingan ng paghalik sa nobya. Miss na niyang gawin yon sa dalaga. He inserted his tongue into her mouth at sinipsip yon. Nag-ispadahan ng kanilang mga dila. Walang gustong magpatalo. Gumawa ng ungulang nobya dahil sa ginawa niya. Tinamaan na sila ng init ng katawan. Maya-maya pa'y dumapo naman ang labi niya sa leeg ng dalaga at doon naman pinagtuunan ng pansin. Kinagat niya ito. Full of lust. Ah shit, I miss you so much, be. I miss fucking you. Making love to you. Pinaglakbay niyang mainit niyang palad sa katawan ng nobya. May damit naman ito pero para pa rin itong sinisilaban ng apoy. Ramdam niya na din ang init ng katawan nito. Tinitigil niyang paghalik dito saka umayos ng tayo. Nakita niya sa mga mata ng nobya ang pagtutol sa ginawa niya. Nabitin ito. Hindi nito alam na may plano siya. Maglalarong fingertips niya. How was it, be? Nakangising tanong niya sa nobya. You're still the best, be. I miss your fingers. Nakangiti ito habang mapupungay ang mga mata. Parang high pa ito dahil sa sensasyong pinapadama niya. Nagkatinginan naman ang mga kaibigan nila. Bakit ang tahimik niyo? May ginawa kayo, no? Tanong ni Almaro. Hinuhuli lang sila nito pero masyadong pamumula ng mukha ni Jesusa. Kaya halatang guilty sila. Pinatikim ko lang, bro. Alam ko kasing na-miss niya ako. Sambit niya sabay angat sa dalawa niyang daliring ginamit sa pagpaligaya sa nobya kanina. Nagets naman kaagad ng mga kaibigan niyang ibig niyang sabihin. Yak, ang bababoy niyo. Dito pa talaga sa ospital, wika ni Cindy. Lalong namula si Jesus at nagtalukbong na ng kumot. Hindi na nito kinayang mga mapanuring tingin ng mga kaibigan nila. Pinatikim ko lang para hindi na ulit ako ipagpalit, wika niya. Hindi kita pinagpalit. I already explained it to you, bigla namang sagot ng nobya niya. Joke lang, be. I love you. Samit niya sabay subo sa dalawang daliri niya. Nalasahan niyang katas ng pagkababae nito na lalong nagpapula sa pisngi ni Jesusa. Yak! Sigaw ni Juliana, Ami, Angela at Cindy. Huwag nga kayong umarting mga babae dyan. As if naman hindi yun ginagawa ng mga jowa niyo. Sigaw niya sa mga kaibigan. Tumahimik naman ang mga to. Guilty din kasing mga to. Samantalang mga lalaki patawa-tawa lang. So this means ay nagkabalikan na kayo? Hay, salamat naman kung ganon, wika ni Kevin.
Opo, Kuya Kevin, at salamat sa inyo ni Lennon dahil pinahanap niyo ako para makabalik dito sa Pilipinas. Malaking utang na loob niya sa magkapatid na Falcon. Dahil kung hindi dito baka hanggang ngayon ay nasa Australia pa rin siya. At hindi niya malalaman na buntis si Susa. Magiging ama na siya. Mahal ka namin, Pat, at mahal din namin si Susa. Hindi namin kakayanin na makita kayong malungkot dahil lang sa isang misunderstanding. Wika naman ni Lennon. Saan nga pala si Mommy at Tito Mike? Nasa coffee shop. Pinag-uusapan nilang tungkol sa inyo. Sabat ni Cindy. Malamang ipapakasal na kayo ng mga yun. Excited na sila sa apo nila. Wika naman ni Juliana. Nakangiti naman sila ni Susa sa narinig.